nauuso itong pagtatransfer ng mga pondo. Mainit na issue yung pagtransfer ng pondo ng Office of the President ni Marcos Jr. papunta sa Office of the Vice President ni Sara Duterte. Nitong nakaraang mga araw, actually hanggang ngayon, mainit pa rin yung issue na yan eh. Yung transfer na 221 million pesos galing sa contingent fund ng Office of the President, transfer sa Office of the Vice President. At sa 221 million na yan, 125 million ang ginamit bilang confidential funds. Ngayon, mayroon pa palang mas malaking transfer. Mayroon pa palang mas malaking transfer. 2.5 billion mga kabunyog galing na naman sa Office of the President. Sa pagkakataong ito, ang transfer ay sa COMELEC. Dito, parang hindi ka makakaamoy ng masyadong anomalya. Hindi tulad doon kay Sara Duterte na talagang obvious na pagkakapirahan. Pero ito, kailangan naman talaga ito eh. Kasi gagamitin sa barangay sangguniang kabataan, barangay elections at SK elections. Yung barangay at sangguniang kabataan elections nitong October 2023, kailangan ng budget doon. Kaya nag-transfer ang Office of the President ng 2.5 billion pesos. Kaya bagamat hindi masyado itong kontrobersyal, dahil ang paggagamitan naman ay talaga namang kailangan para sa eleksyon sa barangay, hindi tulad nung kay Sara Duterte na talagang kita mo kaagad na yun, para talaga yun sa alam natin yun. Anong tawag doon? Talagang ibubulsa yun eh. Talagang ibubulsa. Ang design talaga nun ibubulsa eh. Ngayon niya pinagpapaliwanag. Hindi may paliwanag kung saan nagamit. Basta sinabi confidential funds. At itong 2.5 billion, talaga ito? Gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Bagamat totoo na ito ay obvious na public yung purpose, kasi nga gagamitin sa elections, pero hindi pa rin tama ito. Tama yung sinabi ni Senador Coco Pimentel. Ito po ang sabi niya. 2.5 billion Office Contingent Fund transfer to COMELEC for the BSKA. Wrong, Senator Pimentel. Anong ibig sabihin mga kabunyog nito? Yung pag-transfer ng 2.5 billion galing sa contingent fund ng Office of the President papunta sa COMELEC, mali pa rin yan. Kahit sabihin pang para yan sa barangay at sangguniang kabataang elections. So, ang sinabi ni Senador Coco Pimentel, mali pa rin yan. Ipaliwanag po natin bakit mali. Unang-una, ang may kapangyarihan o ang may power of the purse ay ang Kongreso. Dapat ang Kongreso ang nag-a-approve ng budget. Dapat ang Kongreso ang nagsasabi kung itong budget ay para sa ganito. Hindi ang may power niyan dapat Kongreso. Ang problema kasi kapag Office of the President na ang nag-transfer ng pondo sa COMELEC, magiging ngayong beholden ang COMELEC sa presidente. Hindi po dapat ang COMELEC nahahawakan ng presidente. O kahit sabihin pa ng COMELEC na hindi naman kami nahahawakan ng presidente, malaya pa rin kami sa aming operation bilang Commissions on Elections. Mahirap sabihin yan. Pag nabigyan ka na ng pera galing sa Office of the President, tatanawin mo na yan ng utang na loob. Kaya dapat ang COMELEC mayroon siyang financial independence. Ang pera dapat ng COMELEC hindi dapat nahahawakan sa liig ang COMELEC. Kaya nga po yan ang COMELEC mismo nakalagay yan sa Constitution eh. Constitutional body yan. Created yan ng Constitution ang COMELEC. Bakit? Kasi kung ang nag-create yan ay Kongreso, pwedeng alisin yan ng Kongreso. Pero dahil created yan ng Constitution, hindi pwedeng alisin ng Kongreso yan. Pangalawa, ang term ng mga chairman at ng commissioners ng COMELEC, fixed yan. Fixed. Hindi yan pwedeng alisin kahit sinong presidente. Fixed yan na 7 years. Bakit? Kasi pag na-appoint na ng presidente yung chairman at commissioners ng COMELEC, hindi na dapat siya hawak ng presidente.
Kasi kung ang chairman ng COMELEC at ang commissioners pwedeng alisin ng presidente, magiging sunod-sunuran siya kung anong gusto ng presidente. Yan yung ano. Kaya kailangan pangalagaan ang independence ng COMELEC. Ang isa pa, pera. Dapat ang pera ng COMELEC ay hindi yan may fixed, may tiyak na pondo ang COMELEC. Hindi yan pwedeng pagkaitan ng pondo ng Kongreso. Kasi kapag pinagkaitan niya ng pondo ng Kongreso, mahahawakan na ang COMELEC. Ngayon, ang Kongreso ang dapat na nagre-release ng pondo sa COMELEC. Ito dapat ang nagbibigay ng pondo sa COMELEC, hindi ang presidente, mga kabunyog. Hindi ang presidente. Sa nangyaring ito, nangailangan ng pondo ang COMELEC, ang nagbigay ng pondo, Office of the President. Nag-transfer ang Office of the President ng 2.5 billion. Bagamat maganda yung intention, pero mali. Mali. O, halimbawa ngayon, lalo na ngayon mainit ang issue ng COMELEC tungkol sa mga aligasyon ng dayaan noong nakaraang halalan. Siyempre, ang apektado diyan si Marcos. Siya yung kung totoong nagkaroon ng dayaan sa nakaraang halalan, siyempre ang nanginabang diyan si Marcos. Ngayon, kung hihilingin mo sa COMELEC na sagutin ang mga aligasyon ng irregularidad noong nakaraang halalan, magdududa ka na sa independence ng COMELEC. Pwedeng isipin mo na pinoprotektahan nito si Marcos dahil binigyan ni Marcos ng pera ang COMELEC na 2.5 billion. Hindi kasi galing sa Kongreso yung alokasyon na 2.5 billion. Galing sa presidente. Kaya hindi dapat nangyayari ito. Dapat ma-preserve ang independence ng COMELEC. Kaya dapat ang budget ng COMELEC hindi galing sa presidente. Galing dapat sa approval ng Kongreso. O yan. Bakit? Bakit? Sabi nga natin, kahit maganda pa yung intensyon, pero yung magiging kasi niyan, consequence or implication. Yung independence ng COMELEC ang masasacrifice dyan, mga kabunyog. Ang dapat, inaprubahan ng Kongreso yon. Dapat ang Kongreso ang nagre-release ng pondo. Kahit sabihin pa, na emergency na kasi, kailangan na kasi, di dapat mag-emergency session ng COMELEC, ay ang Kongreso. Kaya naman nila yung bilisan na ratsadaan, nabibilisan nga nila ang anumang bagay na gusto ng presidente. Bakit yung budget para sa eleksyon sa barangay, sa barangay at sangguniang kabataan, hindi nila ma-emergency yan? Ang nangyari kasi dito, inaksyon na ng Malacanang, transfer na lang ng pondo kasi walang naaprubahan ang Kongreso na budget. Ang paliwanag ng COMELEC kasi na may una na daw na allocation yung Kongreso, kaya lang daw dahil nga pinostpone yung elections, nag-extend. Ngayon, nung nag-extend yung election, hindi natuloy nung unang schedule na December 2022, kaya ang nangyari, nagkaroon uli ng bagong registration. Dahil nagkaroon uli ng bagong registration, kailangan magdagdag ng mga teachers na i-hire. Kaya para sa magsasagawa ng eleksyon. Kaya mga ngahulugan daw ito ng dagdag na gastos. Kaya nag-request sila ng dagdag na pondo. Kaya lang hindi na daw na-aksyonan ng Kongreso. Kaya ang nag-aksyon na presidente, kinuha sa contingent fund. Hindi po rason yan. Hindi po rason yan. Ang dapat sa COMELEC, dahil urgent pala yan, nag-special session sila. Bakit pag ang presidente may gustong i-rush, tulad ng Maharlika, bakit nagagawa ng COMELEC, ng Kongreso yan? Bakit ito napaka-importante? Ang ginawa ng Office of the President, sasabihin natin, ano lang naman yun? Gagamitin naman sa barangay elections, wala naman pala diyang katiwalian. Hindi po ang issue dyan katiwalian. Ang issue dyan, hindi dapat nalalagay ang COMELEC sa sitwasyon na ang independence niya ay nako-compromise. Sa tingin nyo ba hindi mako-compromise dyan ang independence ng COMELEC? Binigyan ka ng Office of the President ng 2.5 billion? Hindi naman galing sa Kongreso yung yung alokasyon. Di mayroon ka ng parang tatanawin na utang na loob sa presidente kasi binigyan ka ng pondong 2.5 billion eh. So ngayon, kung may mga question kaugnay sa eleksyon na sangkot ang presidente, tapos ang COMELEC ay
makikita mong parang pinapaboran ng presidente, hindi mawawala yung duda mo na hindi inaaksyonan yung mga hinihiling ng taong bayan na pag-question sa halalan dahil may pabor ang COMELEC sa nakaupong presidente dahil binigyan ng pondo. Yan ang problema po dito. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, nasa konstitusyon na nga sana yan na ang mga constitutional bodies tulad ng COA, COMELEC, Civil Service, pati Ombudsman, yung mga yan, dapat yan, independent yan. Ang ano lang dyan ng presidente, yung pag-appoint ng mga chairman at saka mga commissioners niyan. Pero pag na-appoint na ang chairman at commissioners niyan, fixed na ang term niyan. Hindi pwedeng alisinan ng presidente yan. Except through impeachment. Pangalawa, yung pondo nila dapat ginagarantiyahan. Hindi pwedeng takutin yung COMELEC, yung COA at ng Civil Service na hindi bibigyan ng pondo ng Kongreso. Hindi pwede, bawal yan. Kasi dapat matiyak ang pondo ng COMELEC, ng COA, para malaya nilang magawa yung tungkulin nila. Kasi mabigat ang tungkulin ng COMELEC at saka ng COA at Civil Service. Ang COA, yan yung mag-a-audit. Ang COMELEC naman, yan yung magsasagawa ng halalan. Kaya dapat independent talaga yan. Dapat ma-maintain ang independence niyan. Itong nangyaring ito, na OP ang nagbigay ng pondo na 2.5 billion, mali ito. Tama si Senador Coco Pimentel. Mako-compromise ang independence ng COMELEC niyan.